Praise the Lord. Minsan pa ho natin palakpakan ng Panginoon. Praise God, praise God. Kumusta na po kayo? Pare-pareho tayong hinihingal o ako lang? Praise the Lord. Alam niyo po, tuwing gawain, alam ho natin kapag Sunday ay bawat isa ho sa atin ay napakaraming challenges dahil ang isang ayaw ng kaaway, lahat tayo ay makasamba sa Panginoon. Amen? Kaya ho, madalas marami ho challenges at ang isang challenges ay lahat nung nagrarally na pati Sunday ay nagmamotorcade pa. Pakisabihan nyo nga po silang igalang ang araw ng pamamahinga. Imagine that. Sunday na Sunday, nagmamotorcade. Hindi ko sila iboboto. Yan. Lahat ho ng mga nagmamotorcade ng Sunday, dapat hindi binoboto. Walang panahon sa Diyos. No? But this morning, I know and I believe na ang bawat isa ko sa atin ay higit na dapat ihanda ang ating puso't isipan sapagkat buwan ho ito na kung saan ay approaching tayo sa ating midterm election. So, since na ang GIL Church ay Diyos at Bayan, sabi na number 7 sa ating GIL Church Worldwide Distinctives, Nation-Loving Church. Everybody say, Nation-Loving Church. Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay ang Diyos at ang bayan, lalong hindi natin pwedeng ihiwalay ang gobyerno sa church na ating kinabibilangan. Because whether we like it or not, panahon po ito kung saan ay dapat maging matalino tayo at lalong maging dapat na maingat sa lahat ng ating mga ginagawa, even in posting sa social media. But this morning, ang ating topic, it is about why are we so passionate in nation building. Everybody read, 1, 2, 3, go. Bakit nga ho ba napaka-marudob ng ating tinatawag na pagnanasa na maitayo, maitatag ang isang bansa kagaya ng ating bansang Pilipinas? Bakit nga ho ba napakahalaga? Bago lang ho ako mag-praise saglit, basahin lang natin sandali ang ating pinaka-key verse in Deuteronomy chapter 4 verse 6 ng New King James Version. Therefore, be careful to observe them. For this is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples who will hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Pwede bang pakibasa natin saglit yung nasa bandang dulo? Yung magmula doon sa salitang surely. 1, 2, 3, go. Surely this great nation is a wise and understanding people. Misan pa po. 1, 2, 3, go. Surely this great nation is a wise and understanding people. Let God bless the reading of His Word. Just bow your head please and close your eyes. Father God, we thank you for this moment, for this morning. Salamat po sa panibagong lakas, panibagong kalusugan, panibago Panginoon na sigla ng aming pagsamba at pagdilingkod sa iyo, that despite ng napakarami Panginoong kaabalahanan sa buhay, pero walang pwedeng manaig kapag ikaw na ang pinag-uusapan, sapagkat ikaw ang prioridad ng aming buhay. Ngayon pong umagang ito, Banal na Espiritu Santo, take full control of everything. Ano man ang aming mga kakulangan, kahinaan at kasalanan, maging ang iyong abang lingkod, patawarin mo po kami, linisin ng iyong dugo na natigil sa krus ng Kalbaryo, ang dugo ng aming Panginoon sa Kristo na walang batik, bahid, kasalanan. Dalangin po namin kami lahat ay dalisayin, misan pa, and Holy Spirit, move in your own special way. Be our great teacher and our great programmer. This is our earnest prayer, O God, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Misok pa ho natin palakpakan ang ating Panginoon. Pwede lang ho, awitin lang natin sandali yun. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening.
and everyone who calls on Jesus, they will be saved. Basahin ko lang po sandali as the instrument, as the keyboard played softly. Basahin ko lang po sandali ang ating biblical observations. Bakit ba napakahalaga ng topic na ito at this point of time in history? If there's one thing our world needs right now, it's help from God. Do you believe that? Kung merong higit na kailangan ngayon ng mundo, ay walang iba kung hindi ang tulong galing sa Panginoon. Tingin kayo sandali kay Pastor Michael. Divided ang bansa, divided ang mga magkakamag-anak, divided ang mga grupo ng bawat isa. In fact, may namit ako sa social media, may close, sabihin ko na close sa family circle, pero kayang ipagpalit yung sitwasyon na yun kapag ang pinag-usapan ay politika. Medyo sad to hear that, pero that's the reality. Imagine that sa panahong ito na kung saan ay gulong-gulo ang mundo, magnitude 7.7 ang tumama sa center ng Myanmar at nakaapekto sa Thailand at nagpabagsak sa isang skyscraper na itinatayo nila 30th floor yata, na 30 floors kung di ako nagkakamali, yung ibinagsak ng lindol ng 7.7 magnitude. Habang sa South Korea ay wildfire, habang doon sa Netherlands, ilang libong Pilipino ang nagrarally for the sake lang ng isang politician. At ngayon ay nangangalap pa ng pirma ang ibang mga leader para lang daw pabalikin ang ating former president. Please listen carefully. Father God, I pray, open the eyes of your people and let there be an enlightenment, Lord, flow in our midst and even in our YouTube channel, Lord, sa lahat ng sumusubaybay. Let this message, O God, be a turning point in our concept about of what is happening right now in our beloved nation, especially, Lord, sa kinabukasan ng bansang ito, ng bansang Pilipinas. Imagine that, church, habang nangyayari po yon, magkakaibaw tayo, kanya-kanya ho tayo ng problema, ng pagsubok sa buhay, no? Pero do you believe na ang pinakakailangan ngayon ng mundo ay tulong mula sa Diyos? Bulag ang marami, sorry for the word, marami nasasaktan sa akin dyan, but that's the reality. Bulag ang marami. Imagine that. Kahit maraming evidences, kahit napakaraming nakafile na case, pinipilit pagtakpan lahat yon for the sake lang ng political party. Malungkot isipin. In Psalm 46 verse 1, the Passion Translation, God, you're such a safe and powerful place to find refuge. You're a proven help in time of trouble. Everybody say, you're a proven help in time of trouble. More than enough and always available whenever I need you. Do you believe that? God is more than enough and always available wherever we need Him in every situations of life. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Masigit na kailangan ng bansa ngayon, ng bawat Pilipino, at ng buong mundo ang tulong ng Diyos. Kamakailan ho ay nakita niyo po siguro sa social media, nagkasagutan ang presidente ng Ukraine at ang Amerika sa White House na mag-meeting sila. Meeting ni President Donald Trump, ang presidente ng Ukraine, to ask na magkaroon ng tinatawag na peace talks na pagdating sa pagitan ng Russia at saka ng Ukraine, ihinto na ang labanan. Pero alam natin, hindi pumayag ang presidente ng Ukraine dahil ang pinagpipilitan niya
marami kaming taong namatay. Kitang-kita ho natin yung galit at pute, no? Totoo naman, wala naman siguro presidente pinatay na tao mo na madaling maghilom. Pero ang pinapaliwanag ni President Trump, hindi mo ba alam that you are playing games? That you are playing games sa millions of people and you are playing games or your cards sa Third World War III o Third World War. Hindi mo ba alam yon? Because ang Ukraine ay supported ngayon ng European countries. And because of that, ang Russia anytime ay pwedeng humingi sa Middle East at sa China ng tulong kapag hindi huminto ang labanan sa Ukraine and Russia. Church, tingin kayo sandali kay Pastor Michael, baka hindi kayo nanonood ng balita. Galit na galit ang China sa Pilipinas dahil naka-stay sa bansa natin ang Typhoon missiles ng Amerika. Kung sa panahon ni former President Duterte, sorry dahil nakapagdadrop tayo ng name, but that's the reality, that's the truth. Ni minsan, hindi naman talaga nating narinig na ipinagtanggol ng ating former president ang Pilipinas. Pero ngayon, ang ating Pangulo, ang sinasabi niya, ayaw nyo palang i-stay namin ang Typhoon missiles, umalis kayo sa West Philippine Sea. Ang sabi ho niya sa China, sobrang tapang ho ng pahayag na yon. Kung gusto nyo ialis namin ang Typhoon missiles. Ang ginawa ng China, lagi nagpapapatrolya, hindi ng simpleng vessels, but ng warship vessels nila. Anytime, pwedeng magkaroon ng tinatawag na Third World War. Hindi ko ho tinatakot kayo o maging ang ating taga-subaybay, but we have to understand kung ano ang situations right now ng mundong ating ginagalawan. Para lang po alam ho nating lahat. Kung titingnan ho natin ang senaryo hong ito, isang maling pagkakamali lang ng kilos ng sinuman. Dahil ang stand ng Pilipinas ay hindi tayo papayag na ibigay natin ang West Philippine Sea kahit kanginuman. Yung Typhoon missiles na nasa atin ay pwedeng makarating sa China, pwedeng makarating sa kanugnog na bansa, kaya galit na galit ang China. We are in a crossroads, in a crucial situations, church. What we need is no other than the help of God. Naintindihan niyo po ba ang biblical observations nito? Pangalawa, God is calling all peoples to come into repentance for their salvation. Sorry po, kulang. For the sake of their nation. For the sake of their salvation. Naniniwala po ba kayo na mahalagang pag-usapan ng nation building sapagkat ang nais ng Diyos kapag itinatatag ang isang bansa, magsisi ang lahat ng taong naninirahan sa bansang iyon. Andyan pa ho ba tayo? Kapag titingnan po natin ang nation building, mahalagang makita natin na ilang biblical observations. Number 3, all nations today are struggling with their own serious problem. Totoo naman. Tayo, ang problema natin, West Philippine Sea. Sa Ukraine, ang problema nila ay ang Russia. Dahil parang ang sitwasyon ganito parang duhagi na kami, ang dami nang nangyari sa amin, ang dami nang namatay sa amin. Ngayon pa ba kami titigil? Parang kagaya lang din ang sinasabi ng Israel, hindi nyo kami tinantanan, something like that. Dami naming namatay ng mga kaaway. Ang kaibahan lang ng Israel, ang Israel lumalaban, tumutugon sa labanan, ang sabi nila, but without hatred. They are not after sa kanilang bitterness. They are after for justice. They are after for justice. So ang buong mundo po ay may kanya-kanyang problema. Sa Pilipinas, grabe po ang ating problema. Iba't ibang anggulo. Ngayon po, ubusan po ng pondo. Lahat ipinamimigay. Lahat iaabot. Manalo lang at makuha ang posisyon na kanilang gustong makuha. Malungkot. Because even the body of Christ ay affected ng approaches ng mga kumakandidato. At kahit tayo na i-divide nila, napakalakas ng impluensya
ng politika sa ating minamahal na bansa Pilipinas. Kaya ho tama lang, mahalaga ang nation building at this point of time. Do you believe the church? Nasa bansa ho kayo ng Pilipinas. Kaya ang ating prayer, Lord, pwede ho bang imulat mo po ang bawat Pilipino, ang bawat individual, na ikaw ang aming ipaglaban piliin, hindi kung sino mang politiko. Kaya ang prayer ho natin at ang ating desire at ang ating please sa Lord, there's gonna be a great awakening. This is the profession of our mouth, the profession of our faith. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus. Sabi ho ng isang article, mabilis ko lang dadaanan, nation building and its importance, but napakahalaga. First, unity and stability. Kapag ang isang bansa ay hindi matatag at hindi na itatag na maayos, walang unity. Tama naman po, nakikita ho natin ngayon yan. Nahahati ang bansa. Mahalaga ba ang nation building? Yes. For its unity and stability. Pangalawa, pakibasa nga ho ng lahat. 1, 2, 3, go. For peace and security. Nation building involves strengthening institutions such as government, judiciary, education, healthcare, and infrastructure. This enhances governance, rule of law, and public service delivery, leading to improved quality of life for citizens. Peace and security. We need that. Mahalaga ang nation building para sa kapayapaan at seguridad ng ating minamahal na bansa. Tingnan niyo po ito. Kung ang buong mundo at maging ang presidente ng Amerika ay pinipilit na iwasan ng Third World War, pero ayaw tumigil ng bawat bansa at ayaw din tumigil ng China at hindi naman tayo papayag na ibigay natin ang West Philippine Sea. And yet, divided ang bansa. Paano ho kaya tayong tatayo sa panahong may laban? Kung merong matatag na bansa, may kapayapaan at may seguridad. Ako po naniniwala, kaya lang naman maraming bansang naghahangad sa kanyang kapwa bansa, walang security. Kapag ang isang bansa, alam mong secured ka sa bansa mo, no need para magmahal ka pa o mag-interest ka pa sa ibang bansa. No need. Kasi alam mong secured ang bansa mo. Pero pag hindi secured, maghahanap ka ng ibang paraan para kumuha pa ng teritoryo. Mahalaga ang nation building for peace and security, for institutional development. Hindi po pwedeng ang bawat 8 pillars of society ay hindi developed. Tingnan niyo po ang sitwasyon ng ating minamahal na bansa ngayon. Problema ang lahat ng departamento natin. Edukasyon, pamilya, batas na isinusulong para mahati ang pamilya, divorce, abortion, and even yung tinatawag na SOGI bill. Lahat na yan affected ho ang bawat Pilipino kapag ho yan ay naipatupad. Tingnan niyo po ang pang-apat, economic development. Mahalaga bang nation building? Yes. Importante ba ito? Yes. Because nation building creates an enabling environment for economic growth. Everybody say economic growth. And development. It attracts investments, promotes entrepreneurship, and improves infrastructure, leading to job creation, poverty reduction, and increased living standards. Kung may economic development, mababawasan ang kahirapan, mababawasan ang kawalan ng trabaho, lahat ay magkakaroon ng trabaho, mawawala ang focus sa paggamit ng droga, mapopokus sa pagtatrabaho. Imagine that, lahat halos gustong iwasan na dumaan sa going ng pier. Sunod-sunod ang tinatawag ng mga PNP station, and yet harapang pangnanakaw at pang-hold up ay parang pangkaraniwan lang po sa area po na yon. Pati ang sasakyang bukas ay pwedeng pasukin on the spot sa katanghaliang tapat na tumatakbo ang sasakyan mo, nagminor ka lang ng konti at hindi ka nakalak, papasukin ka. Kung anong pwedeng hahablutin, cellphone bag, etc. This is the Philippines.
at this point of time in history. Way back 1993, 94, 95, nauso ho yung tinatawag na riding in tandem, nakaw ng motor. Kapag natabihan ka, sisipain ka ng nakaangkas. Para mabuwal ka, kukuhanin ng motor mo. Hindi bali ma-aksidente ka. Ngayon, bumalik uli ang approach niya, ang grupo na yan. Sa San Jose del Monte, Santa Maria, naranasan ko ho yan, kaya ko ho alam. Pero nakipaghabulan ho ako from San Miguel up to San Rafael. Itinakbo ko ho ang single na motor ko ng 110, 125 lang ho yun eh. Talagang pumapaypay ho siya. Enduro ho yung yung humahabol sa akin. Bago ho yung motor ko during the time. Malakas lang ho ang loob ko. Dahil pagdating ng San Rafael, medyo malaki ang manubela, hindi ho siya nakasingit. Ngayon ho, bumalik ho ang sitwasyong iyan. At ang San Jose del Monte na dating hindi tapunan ng patay at natigil na, ngayon tapunan uli ng patay. Walang economic development tayo. Wala rin tayong security. Mahalaga ba ang nation building? Mahalaga bang pag-usapan ho natin ito? Huwag niyo hong isiping ang GIL politikang church. No, amen. We are truly born-again church. Born-again Christian. Kaya may pakialam tayo sa bansa nating ginagalawan. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon. Number 5, national identity and pride. Kapag may yung nation building and its importance, bakit kailangan ito? For national identity and pride. National o nation building fosters a sense of national identity and pride among citizens. It promotes cultural heritage, traditions, and values, preserving the nation's unique identity while embracing diversity. While embracing diversity, we have to maintain our uniqueness, our identity. Tingin kayo sandali kay Pastor Michael, bakit hanggang ngayon hindi nalulutas ang tinatawag na problema ng mga transport group, ng mga jeepney drivers? About modernization program, tinatanggal silang pilit ng pamahalaan para ipalit ang Egypt. Bakit ho nagrarally sila? Kamakailan lang ho nagrally uli sila. 3 araw ang manibela. Ba't hindi ho maintindihan ang puntong ito? Tingin ho kayo para maunawaan po natin. Baka ho kasi nakakalimutan po natin Meron kasi tayong national identity. Ba't hindi mapapayag ang mga drivers na ito? Why? Anong sinasabi nila? Sa matagal na panahon, ang ating pambansang sasakyan ay ang jeep. Tatanggalin mo ang identity. Papalitan mo ng Egypt na gawa sa ibang bansa at lalagyan mo ng modernized jeep and yet ang mukha ay bus. Ang sabi ho nila, minsan di sila maintindihan ng gobyerno. Akala nila nagre-rebelde lang itong mga ito. Pero tingin ho kayo sandali. Sa nation building, mahalaga ang culture. Mahalaga ang identity. Kaya minsan di tayo makapayag kasi binubura nyo ang kasaysayan ng Pilipinas. Huwag nyo naman sanang burahin. Pwede naman natin gawa ng paraang iayos, pero huwag nyong burahin. Minsan galit tayo sa kanila dahil affected tayo, pero hindi nyo din minsan naiintindihan ang kanilang ipinaglalaban. Baka lang ho church tayong tulog sa katotohanan. Kaya ako nagtatanong ako sa Lord Lord, ano ba yung mensahe na gusto mong maunawaan po namin? Divided ho kami. Kasi marami tayong nineneglect at kinakalimutan. Marami ho. Nawawala ang national identity and pride. Pilipino ho tayo. Bagamat marami ho nagdududa sa akin na ako ho ay hindi Pilipino. Pumunta ho kami kasi kailangan ni Jen sa Pandi Kailangan ho niya ng damit Kasi mamaya ho ay kasal ng kanyang pamangkin magsusukat ho ako ng barong dahil sabi ko luma na ho lahat yung barong ko Nagsukat ako at gusto ko magpatahe. Noong bago ako bumili ng barong, pumunta kami ng SM. Lahat ng bilihan ng barong sa SM, wala hong kumasya sa akin, walang sukat. Small ho ako Pero yung small, kasya katawan, mahaba itong laylayan, hanggang dito lang ang
ang manggas. Pag naman bumili kong medium lagpas. Kamakailan ho'y galing kami ng Pandi. Nagulat ako sa sinabi ng tindera. Sabi ho niya, Pilipino ho ba talaga kayo? Sabi ko, ho? Ay, opo naman. Sabi, kasi ho sir, pasensya na kayo. Standard ho kasi size namin for Pilipino eh. Nagtataka lang ho kami, pag isinukat niyo yung small, bakit mahaba ang kamay niyo sa small? Sabi ho niya, tansya ko ho, hindi ho talaga kayo Pilipino. Sabi ho niya, standard size ng mga Pilipino yun. Ay nako, Pilipino ho ako. Wala ho kayong pastor na Vietnamese. National identity and pride. Hindi ko ho alam ba't mahabang kami ko, Sir Bam. Ganun. National identity and pride. Kasi sabi ho nila, lahat na nagsusukat dito ng totoong Pilipino, standard size ho kami. Kayo lang po ang hindi naka-standard. Humaba ulo, humaba kamay. Wala national identity and pride. Nakikita niyo pa ho ba ang community natin ay okay pa po ba? Ang bansa ba natin okay pa po ba? O marami na tayong binuburang kasaysayan? Baka ho kaya tayo nagkakaroon ng problema. International standing, nation building and its importance. Kapag ang isang bansa, a well-built nation commands respect and influence on the global stage. Igagalang ka, tire-respeto ka ng ibang bansa kapag alam nilang united ang bansa natin. Tingin ho kayo. Sa palagay niyo po ngayon, iginagalang tayo ng ibang bansa. Ang tingin ng maraming Pilipino, hahangaan sila dahil nagrarally sila kahit sa bansa. Mali. Lalo kang hindi ire-respeto. Isa lang ang ibig sabihin, you are not united. Hindi kayo nagkakaisa. International standing, kapag matatag ang isang bansa at ang isang bansa ay meron tinatawag na moral, kaya nating impluwensyahan ang buong mundo at kaya ho nating tayuan ang buong mundo anumang laban kasi united ho tayo. Iyon ang maling pagkakamali ng mga Pilipino. Ang akala nila pag nagkampi-kampihan, hahangaan tayo. No, amen. No, amen. That is a big no, amen. Lalong hindi tayo hahangaan sa ibang bansa. Democratic governance, nation building and its importance. Bakit mahalaga ang pagtatatag ng isang bansa? Because of democratic governance, nation building, strengthens democratic institutions and processes, promoting citizen participation, accountability, and transparency. It ensures that power is exercised responsibly and in the best interest of the nation. Take note of that. When we talk about democratic governance, tama ho, democratic country tayo. May kalayaan kayong piliin ang lahat ng gusto nyo. Kung ayaw nyong pasakop kahit kanino man, nasa sa inyo po yan. Ang katuwiran ng marami, kalayaan namin ito. Demokratikong bansa ito. Imagine that, anong sabi ng mga vloggers? Ang sabi nila, aba, hindi nyo kami karakarakang pwede ipatawag. Karapatan naming magpayag ng aming damdamin. Yes, tama po yun. Sa lahat ng vloggers, sa lahat ng nanonood sa ating YouTube channel, sa lahat ng Kristiyano sa buong body of Christ, karapatan nating magpahayag ng ating damdamin. Tama po kayo doon, pero hindi nyo karapatang magsinungaling at paikutin ang bawat Pilipino. Wala kang karapatan para gawin yun. Hindi mo karapatan yun. Pananagutan mo yun. Because in nation building, mahalaga ang tinatawag na you have to ensure that the power of democracy is exercised responsibly and in the best interest of the nation. Tanong, bumubuti ba ang bansa sa ginagawa mo? Ganun lang ho kasimple yun. Bumubuti ba ang bansa sa post mo? Ganun lang kasimple yun. Naiyahayag mo ba ang katotohanan sa post mo? Ganun lang kasimple yun. Nagpapatatag ba ng bansa ang ginagawa mo? Kung humahati, kapatid, huminto ka na. Malaking kahangalan. Sa lahat ng vloggers, malaking kahangalan. Kung humahati ka ng bansa mo, kung ito lang ang habol mo, kung views lang ang habol mo, mahiya ka sa sarili mo. Lalo na kung ikay Kristiyano. Imagine that. Vlogger ka lang ng isang politiko, pati yung Campres Valley ginamit mo.
Alam niyo ho kung ba't ho ako ganito ka-passionate, kaya ho ang title natin, Why are we so passionate in building, in nation building? Kasi ho, dapat alam natin saan tayo nagmumula para yung passion natin hindi nababawasan, bas gusto natin maayos ang bansa. Imagine that, kinuha yung video, sorry kung nanonood ka kapatid, kinuha yung video ng Camp Praise Valley at saka mo nilagyan ng voice over ni Duterte. Sorry ho, nag-name drop na ako. Pagkatapos, parang sinasabi mong, ito yung mga taong naniniwala kay Duterte. Parang sinasabi mo, ito yung rally ni ganito. Napakalaki hong kasinungalingan. Sorry ho. Kristiyano pa naman tayo. For the sake lang na sumuporta kasi isang politiko, pati church gagamitin mo sa kalokohan. Sorry for the word. Paano magbabago ang bansa kung ikaw mismo ay isa sa punong-puno ng kasinungalingan at ng manipulations? What is nation building? Nation building is constructing, sabi na Wikipedia, or structuring a national identity using the power of the state. Nation building aims at the unification. Everybody say, unification. Unification of the people within the state so that it remains politically stable and viable. But when we talk about unification, hindi po pwedeng i-unite natin ang bansa para lang sang ayunan mo kahit mali ka. Sige, magkasundo lang tayo kahit mali ka, okay na. No! Kung may kasinungalingan, dapat ma-expose. Kung meron dapat pagbayaran, dapat mong bayaran. Kasi meron ka naaragabyado Hindi po pwedeng ang truth, ang katotohanan, itatago mo at isasang tabi mo for the sake of unity. That's a big no amen. Hindi ho ganon ang panuntunan ng banal na kasulatan. Ang katotohanan ay mahalaga at dapat ho natin maunawaan at maintindihan. Masakit ho sa tao ang katotohanan. Do you believe that? Masakit ho. Kaya ho, masarap sa Diyos pagka ho tayo nagpe-pray, Lord, have mercy on us. Let your mercy fall upon this nation. Enlighten our co-Filipinos. Enlighten our kababayans. Enlighten our brothers and sisters. Enlighten the body of Christ. Why are we so passionate in nation building? Ba't nga ho ba tayo sobrang passionate for that? First, because this is God's agenda. Sabi ng 1 Timothy 2:1-4 NIV, I urge then first of all that petitions, prayers, intercession and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved. Everybody say, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Ano ang gusto ng Diyos? Ang lahat ng tao maligtas. At ang gusto niya, ang lahat ng tao makaalam ng katotohanan. Kahapon po, binigyan ng diin ito ng ating second nominee. Second nominee of Sibak Party List, Congressman Doming Rivera. Binigyan niya ito ng diin na ito yung nais ng Diyos. Pero meron ho akong gustong hugutin na mensahe ng Lord this morning. Tingnan niyo po. Gusto ng Diyos lahat ay maligtas. Gusto ng Diyos lahat ay magkaroon ng maayos na pamumuhay. Pero paano maliligtas sa mga tao? Paano magkaroon ng maayos na pamumuhay ang mga tao? Mahirap pong papaniwalain ng taong may Diyos kapag naranasan niya ang tinatawag na injustice. Mahirap papaniwalain ang tao ay may Diyos kapag naranasan niya nakulong siya na alam niyang wala siyang kasalanan. Hindi ganun kadali. Kaya tingnan niyo po ang pagkakasunod-sunod, bakit sinasabi natin ang nation building at bakit tayo passionate sa pagtatatag ng ating bansa. Because this is God's agenda.
Agenda ng Diyos na ang lahat ay maligtas at magkaroon ng maayos na pamumuhay. But tingnan niyo po ang mga preceding verses. I urge then, first of all, that petitions, lahat ng uri ng panalangin o some kinds of prayers binanggit ho dito. Ipinamamanhi ko sa lahat, binanggit po dyan. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Be made for all people. Lahat ng klaseng panalangin na ito dapat gagawin sa lahat ng tao. For kings, sa lahat ng mga hari, and all those in authority, sa lahat ng mga nanunungkulan at namamahala, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness, para makapamuhay tayo ng mapayapa. Ang sabi rito, that we may live peaceful and quiet lives. Mapayapa at matahimik na pamumuhay na may buhay na makadiyos at kabanalan. Para mangyari yon, mahalaga na ipag-pray natin ang lahat ng mga nasa nanunungkulan, lahat ng namamahala. Ang sabi ng verse 3, this is good and pleases God, our Savior. Kinalulugdan ng Diyos ang bagay nito. Ano ang ibig sabihin? Bakit mahalaga ang prayers? Ba't mahalagang ang mga nanunungkulan ang mga nasa panunungkulan na ipinapanalangin po natin? Kapag may ginawa silang hindi tama, hindi makapamumuhay ang tao ng payapa. Kapag sila ay nagnakaw ng kabangbayan, ng kabangyaman ng Pilipinas, apektado ang serbisyong medikal, apektado ang serbisyong kalusugan, apektado ang serbisyong pang-edukasyon, apektado ang serbisyong pang-seguridad ng bansa. Imagine that. Ano ang sabi po ng former Chief Justice Antonio Carpio, if I'm not mistaken? Ano sabi ni Attorney Carpio, the former Chief Justice natin? Sabi niya, I challenge all congressmen, lahat ng nasa mababang kapulungan, that within for the span of 25 years, tanggalin muna natin ang lahat ng inyong pondo at ilagay sa seguridad ng bansa para maiayos natin ang ating security. Actually po, nung binabanggit po niya yon, inisip ko lang, 25 years, napaka-visionaryo ng taong ito. Bagamat hindi niya alam kung buhay pa rin siya nung time na yon sa kanyang edad. Pero ba't niya sinasabi yon? Sapagkat after siya, sa susunod na henerasyon, sa next generation. Ang totoo po, kahit naman hindi tanggalin yung budget na yan, wag lang mangungurakot, titinuso sana ang ating bansa Imagine niyo po, sa dami ng proyekto ng past government, ang lalaki ng project and yet bumagsak lang. Why? Ang sabi ni Mayor Magalong ng Baguio City, almost 30% na lang out of 100% ang natitira sa pondot budget ng isang programa ng gobyerno. Dahil doon pa lang sa SOP, standard procedure, ang nauuwi na ay 25, 30, 35, 40% sa isang politikong nagprograma at nagproject. Wala pa yung implementing agency, wala pa yung contractor, wala pa yung mga nasa ibaba. Ang sabi ni Mayor Magalong, ang tapang ho niya sinabi yan, 30% na lang. Kung ikaw ang contractor at magpapatayo ngayon, sa iyo kinuha ang proyekto, itatayo mo ba ng may quality? Hindi. Lahat substandard kasi wala ka ng pagkukuhanan. And this is the reality. This is the reality. Kung ang gobyerno ng ating kinabibilangan at ang mga nanunungkulan walang inisip kundi ang kanilang sarili, pagyaman at pagkumpangungurakot, hindi ho tatayo na matatagang bansa natin at ang tao ay magkakaroon ng kagulumihanan, magkakahati-hati. Sabi nga ho ni Mayor Magalong, ang Pilipinas ay heading doon sa mas worst scenario. Civil war. Anong ibig sabihin? Para mabuhay ang tao, magnanakaw na lang, nangyayari po ngayon. Para mabuhay ang tao, mananaksak na lang, mangi-snatch na lang, nangyayari na po ngayon sa sobrang hirap ng mga Pilipino. Tama ang isang komento sa FB, baka nga, kaya pinananatiling mahirap para lang umasa ang tao sa kanila, para lagi silang maluluklok at mauupo. Samantalang ang pinamimigay nila pera din naman ng gobyerno. Pero ba't nagpapaloko tao? Hindi natin masisi sa sobrang hirap, kakagat sa patalim. Hindi natin masisi
But we are all accountable. Hindi dahilan ng pagkalam ng sikmura para gumawa ka ng mali. Mananagot pa rin tayong lahat sa Diyos. Bakit sinasabing God's agenda ang nation building? And why we are so passionate for that? Sapagkat hindi mababago ang buhay ng tao, excuse me po, kung hindi natin babaguhin, kung hindi natin mababago ang sitwasyon ng bansa at hindi nila mararamdamang mayroon tunay na seguridad ng bansa natin. Imagine that. Kapag titingnan nyo ngayon ang bansa natin, leading na ho tayo before the end of this year. Almost 18 trillion na ang magiging utang ng bansa. Sa panahon ng last regime ay wala pa tayong 6 trillion. Sakit sa ulo. Pagkatapos sasabing walang korupsyon, gumising ho tayo mga kapatid. Imulat natin ang ating mga mata. Mabigat. Nagagastos ka ng 120 million in 11 days. Oh, gusto ko maranasan yung Sir Baam. Gusto ko yun. Parang sarap gumastos nun. 120 million in 11 days. I am not against them personally. Pero nanggigigil ho ako sa mali at buktot na kanilang ginagawa. Sabi ng Psalm 22:27-29, the Living Bible, the whole earth shall see it and return to the Lord. The people of every nation shall worship Him. Excuse me po. Pakisabi po natin lahat, pakibasa. The people of every nation shall worship Him. The whole earth shall see it and return to the Lord. Return to the Lord. Bakit tayo sobrang passionate in nation building? Dahil kailangan ang lahat ng tao sa isang bansa ay manumbalik sa Diyos. Dahil kailangan ang lahat ng tao sa buong mundo ay manumbalik sa Diyos. The whole earth shall see it and return to the Lord. The people of every nation shall worship Him. Ito ang desire ng Diyos. Sabi ng verse 28, for the Lord is king and rules the nation, both proud and humble together. All who are mortal, born to die, shall worship Him. Supposed to be, wala dapat hindi sasambat luluhod sa Diyos. But take note, hindi lahat ng lumuluhod sa Diyos ay maliligtas. Please don't get me wrong. Ano ang aking ibig sabihin? Mahirap yung kaya ka lang sumusuko sa Diyos kasi alam mong mamamatay ka na lang. Pwede, say by the bell, pagbibigyan ka ng Lord. Pero kung yung pagsisisi mo pa rin may pagbabalat kayo, kapatid, medyo delikado ho yun. Baka hindi ka makarating ng langit. Gusto ng Diyos ang lahat ng tao manumbalik sa ating Panginoon. Kaya nga wala pang rapture of the church. Kaya nga nababalam ang pagdating ng Panginoon. Sabi ng 2 Peter 3 verse 9, NIV, the Lord is not slow in keeping His promise as some understand slowness. Instead, He is patient with you. Everybody say, He is patient with you. Napakamatyaga ng Diyos. Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Gusto niya lahat ng tao magsisi. Nag-iintay ang Diyos na manumbalik ka, manumbalik ang bawat tao na nabubuhay sa mundo, manumbalik ho tayong lahat sa Diyos, nag-iintay ang Panginoon. He is patient with you. Not wanting anyone to perish. But all of us come to repentance. Sabi na Ezekiel 33:11 ESV, say to them, as I live, declares the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked. Kailanman hindi natuwa ang Diyos sa isang taong masama. Naalala niyo ang mensahe ng ating spiritual director? Kahit yung mga taong tinutuya ang Diyos, gusto ng Lord maligtas pa rin sila. Tayo ho, mahal natin ang lahat ng tao. Gusto natin lahat ng tao maligtas sila. Tatanungin niyo ho ako, mahal ba natin ang tao na nagsabing, sorry for the word, na estupido ang Diyos? Yes. Sapagkat mahalaga sa Diyos ang kaluluwa ng bawat tao.
Let us pray for those people na tutuya sa Diyos at ipanalangin natin lahat sila ay magsisi ng kanilang kasalanan at bumalik sa Panginoon. Sapagkat ayaw ng Diyos na may pupunta ng impyerno kung ang Diyos ang tatanungin. I have no pleasure in the death of the wicked. Bakit ang Diyos ay hindi naliligayahan sa kamatayan ng masama? Kasi alam ng Diyos, hindi sa Kanya pupunta ang taong namatay sa Kanyang kasamaan. I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Gusto ng Diyos, manumbalik ang isang taong masama para mabuhay. Turn back from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? Ayaw ng Diyos na may mapahamak isa man sa nilikha according to His image, according to His likeness, sabi ng Genesis 1:26. Gusto ng Diyos, lahat ng kanyang nilikha, magkaroon ng kaligtasan at mapunta ng kalangitan. Ang sabi ng Isaiah 45:22-24 NIV translation, turn to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God, and there is no other. By myself I have sworn, my mouth has uttered in all integrity a word that will not be revoked. Before me every knee will bow. Before me every knee will bow. By me every tongue will swear. Dito ho kinote yung Philippians 2, verse 10 and verse 11. That at the name of Jesus, every knee shall bow in heaven, on earth, under the heaven, and beneath the earth. That on that name, every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father in heaven. Kaya nga ho, ang lagi natin sinasabi, Romans 10 verse 13, and everyone who calls on Him, everyone who calls on the name of Jesus shall be saved. Kaya ang prayer natin, Lord, gisingin mo po ang sambayan ng Pilipino, ang lahat ng tao sa mundo. There's gonna be a great awakening. This is our prayer, O God, this morning. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. Pwede ho bang itaas lang natin sandali ang ating kamay? Panginoon, nagkakaisa po kami sa panalangin ngayong umagang ito. Gisingin mo po ang lahat ng aming kababayan, ang lahat ng Pilipino, here and abroad. Gisingin mo po ang lahat ng tao sa buong mundo na manumbalik sa iyo, magsisi ng kasalanan, tumawag sa iyo, manalig at manampalataya. Ma-realize po ng lahat na ikaw lamang ang aming kailangan at tagapagligtas ng aming buhay, sapagkat walang kaligtasan maliban lamang sa iyo. Gisingin mo po ang bawat tao sa balat ng mundo, sa balat ng lupa. Gisingin mo po ang lahat. Oh, Shakarakay. Oh, Shakarakay. Minsan hindi ko naintindihan ng iba, marami nagtatanong, Pastor, bakit po ba napaka-passionate nating mangampanya para kay Sibak? Sorry ho, nasa pulpit ho ako eh. Pero kailangan na natin maintindihan. Kasi ang tinatanong ho natin pag-asa, baka ho maging instrumento ng Diyos sa maliit na kaparaanan ang Sibak Party List, kasi ang mga nasa una ay mga lingkod ng Diyos. Baka makapag-contribute ho tayo kahit sa maliit lang nakakayanan natin para sa pagbabago ng bansa. Kasi kung hando doon na nga ho tayo, pero ang tindi pa ng laban natin eh. Hindi ho madaling labanan ang kasamaan sa mundong ito. But this is
the truth from God's Word. That in the last days, we will see the distinction between those who serve God and those who do not. Between the righteous and the wicked. Kaya ho tayo passionate kasi ako, honestly, iilan lang ho tarpaulin natin sa kalsada eh. Pagpasok ko ng balubad, nakita ko yung isang tarpaulin natin nakabaklas na at merong isang nakayupi. Ang totoo, may kurot sa puso ko eh. Bakit? Kasi alam ko, iilan lang yung tarpaulin natin eh. May kurot sa puso ko, hindi ho dahil namumulitika tayo. May kurot sa puso ko dahil kung alam lang ng mga tao na at mulat ang tao, gusto lang ho natin maging bahagi ng pagbabago sa bansa. Hindi ho para sa ating sarili. No, amen. Nakakapagod nga ho kapag labanan na ng politika eh. Nakakapagod din ho sa kalsada. Congratulations sa lahat ng ating campaign team at sa lahat po ng kalalakihan nagkakabit ng tarpaulin. Hindi ho madali. Pero alam natin kung saan nagmumula ang ating passion, ang lagablab ng apoy. Kasi alam ho nating baka makapag-contribute tayo. Ayaw ho nating maging yabang, pero baka may maliit tayong maitulong sa bansa. At yun lang ho yung gusto nating gawin. Habang buhay tayo sa mundong ito, makapag-contribute ho tayo for our beloved nation. Sabi yun ng verse 24, they will say of me, in the Lord alone are deliverance and strength. All who have raged against Him will come to Him and be put to shame. Nangyari ho ito. Lahat ng hahamak sa Diyos, lahat ng magagalit sa Diyos, lahat ng lalaban sa Diyos, mapapahiya lang, church. All who have raged against Him will come to Him and be put to shame. Because in the Lord alone are deliverance and strength. Ang Diyos lang ho kasi ang ating tagapagligtas at lakas. Why we are so passionate in nation building? Pangalawa, tatlo lang ho ang aking daladalang mensahe sa inyo this morning na inilagay na Diyos sa ating puso. It has something to do with the nation's destiny. Everybody say, nation's destiny. Church, sa buong mundo, there are 195 recognized countries all over the world. 195 recognized country all over the world. 193 of these are members or member states of the UN. While 2 countries are non-member observer states. The Holy See and the State of Palestine, or the Vatican City and State of Palestine. Sila lang ho ang ayaw nilang magmiyembro sa United Nations. But 195 all in all ang bansa sa buong mundo. 195. And for your information, sa kasaysayan ng Pilipinas, in the Philippines we have I think 82 provinces. Nadagdagan ho tayo, dating 81. Ngayon ho ay 82 provinces ang Pilipinas. Nagsimula po ang pagkakaroon ng bansa doon sa aklat ng Genesis chapter 10 and chapter 11. In Revelation 21:24-26, ang sabi po riyan, the nations will walk by its light, and the kings of the earth will bring their splendor into it. On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there. The glory and honor of the nations will be brought into it. So no day, no night, pagdating doon, because the splendor of the king. But the glory and honor of the nations will be brought into it. Tingin ho kayo sandali. The glory and honor of the nations will be brought into it. Meaning, ang tinatawag na
authenticity, ang tinatawag na identity, ang tinatawag na destiny of the nations, o anumang bagay na ipinagmamalaki ng isang bansa, hindi naman buburahin ng Diyos in the first place. Dahil even in eternity, sa 1,000 years, sa millennial reign, i-honor ng Diyos ang bawat bansa. Meaning na i-honor, ibig sabihin matapos na ang lahat ng bansa ay lupigin ng Diyos, lahat na nagmalaki sa Kanya, sa Battle of Armageddon, matapos na ang mga bansang ito magrebelde sa Kanya, lulupigin ng Diyos yan eh. Pero pagdating sa millennial reign, lahat ng bansa din, lalagyan ng Diyos ng mamamahala. At yung destiny ng bansa na yon, ino-honor ng Diyos yun, yung kanyang participation in fulfilling God's mandate sa mundong ito. Nung nabubuhay ang mga tao, halimbawa sa Pilipinas, nung nabubuhay mga Kristiyano sa Pilipinas, i-honor ng Diyos yun, pati yung kanilang ginawa na pagpapagal. So meaning, ang nation's destiny, hindi inaalis ng Diyos sa kasaysayan. Kaya mahalagang mahalin ang isang bansa. Iyon ang pagkakamali ng iba. Minsan tayong Kristiyano, ang iniisip natin, pagdating ng rapture of the church, tapos na ang lahat. Pati bansang ito, wala nang kasaysayan, palis na to. That is a big no amen, church. Taga-Pilipinas ka, pagdating ng rapture of the church, hindi ka naman i-assign ng Diyos sa ibang bansa pa kung dito ka naman nagpastor, kung dito ka naman naging Kristiyano, dito ka pa rin, kapatid. Pagkasabi mo sa katabi mo sa kanan at kaliwa, sa bansang Pilipinas ka pa rin. Kaya wag may kakatwiran na, hindi, pag nagkagyera naman, punta na lang ako na ibang bansa. Bakit? Pag nagkagyera ba, ligtas ka? Pupunta ka na ibang bansa? Kailan ka naging ligtas pag ka nagkagyera, pupunta ka na ibang bansa? Mahalin mo bansa mo. Nag-iisa lang ho ito eh. Pilipino ho tayong lahat. Amen? We love this country. We love the nation of the Philippines because God loved this nation so much. So much. Mahal na mahal ng Diyos ang bansang ito. Mahal niyo po ba ang bansang ito? Kung mahal mo bansang ito, hindi mo bababuyin eh. Sorry for the word. Dapat alam mo rin ng batas. Hindi pwedeng sunugin, hindi po pwedeng pilasin, hindi pwedeng itapon sa basura ang bandila ng Pilipinas, hindi pwedeng lagyan ng iba't ibang kolorete. Ikaw na lang maglagay ng iba't ibang pampaganda, pero yung bandila mo, huwag mo nang pakialaman. May batas tayo dun eh. Dati, kapag umaawit ng lupang hinirang, humihinto pa tayo eh. Ngayon, ang daming, sorry for the word, ang daming bastos. Dati humihinto pa. Sa school nung ako nag-aaral, kapag inawit ang lupang hinirang, may barangay tanod sa kalsada. Lahat ng daraang tricycle obligadong huminto. Ako ay student president ng student council during the time. Lahat ng makikita kong estudyanteng hindi hihinto, pinasuspindi ko po ng 3 araw, hindi makakapasok. Ganun ako kahigpit nung ako ay president ng student council organization. Lahat ng estudyante hindi hinto habang inaawit ang lupang hinirang at kapag hindi nakalagay ang kanyang kamay sa kanang dibdib, may parusa ho yun, lalo na kung ikaw ay nasa level ng high school. Pero ngayon, naku po, yung iba walang pakialam kahit maawit ng lupang hinirang, ala ng respeto. Nawala sa atin ang patriotism. Nawala sa atin ang pagmamahal sa bansa natin. Andyan pa ho ba tayo? Church tayo, pastor. Yun niya ang nakalulungkot. Dapat kung may unang nagmamahal sa bansa, ikaw, kasi nabago ka ng Diyos. Lalo ka dapat nagmamahal sa bansa mo. Lalo mo dapat ito niyayakap. Lalo mo dapat ito pinagmamalaki, Pilipino ako. Hindi yung pag nasa ibang bansa ka, pag sinabing parang hindi ka Pilipino. Yeah. You know. Ay, nako. No, okay na sa ibang bansa, mahirap po. Kasi ang nangyari yun sa akin, hold ako. Kasi hindi sila naniniwalang Pilipino ko. Sabi sa Malaysia, no, you are not a Filipino, you are a Vietnamese. Please. Pinatabi ko, 1 oras. Nung papasok kami ng Singapore, lalabas kami ng Malaysia, nakabas lang kami, hold uli ako, another 1 hour. Sabi ng mga pastor, sa susunod, di ka na namin sasama, Pastor Michael.
Kasi late kami mamamasyal sa Singapore. Pagpasok ng Singapore, hold uli ako, sabi ng babae. No, you are a Vietnamese. Ha? Sabi ko, Vietnamese ba ako? 5 times ako naka-hold. Kaya ako sabi ko, hindi na ako babalik sa bansa na yan. 5 beses akong ini-hold. Bawat every time na i-hold ka, 1 hour ng 1 hour ang equivalent. Inaasar ka talaga. Sabi ho ng mga pastor, huwag mong gagamitin dito pa sa may tapang mo, nasa ibang bansa ka ha. Sabi niya, huwag mong gagamitin, baka pati kami madamay. Kaya sila nag-iintay lang sa akin, nakatayong lahat doon. Ako naman ho, ay inis na inis. Sabi ko, pambira, sabi ko, nasa Pilipinas ka lang. May hirap po sa ibang bansa. Kaya masarap sa Pilipinas. Kahit saan ka pumunta, tanggap ka. Hindi ho ba? Pumunta ka ng Bambang, tanggap ka. Kahit taga Santa Ana ka, di ba? Sarap ng pakaramdam. Pumunta ka ng Matungaw, tanggap ka. Di ba? Huwag ka lang magsusuot ng kulay, yari ka. Pakisabi sa katabi mo, may kulay ka na ba? Ano, Brother Dolphy? Si Brother Dolphy, kaya yan ganyan ang suot na kulay para walang problema kahit siyang pumunta minsan sabi, magsusuot sana ako sa bangon ng Pilipinas ng red. Sabi ng partner ko, baka nanonood Pastor, panahon ngayon ng ng kampanya, huwag ka magsusuot yan. Sabi ko, bakit ba? Diyos ang may-ari na lahat ng kulay. Basta huwag ka magsusuot yan. Nanggigigil ako. Gusto ko magsuot ng red Ba't hindi ako makapagsuot ng red? Sabi niya, baka akala meron kang pinapanikan. Huwag ka magsusuot. Sa Bulacan-Bulacan. Makita ka lang nakasuot. Sabi ko na nga, Mga kapatid, ang may-ari ng kulay, ang Diyos, hindi sila. Amen? Karapatan mong isuot ang lahat ng kulay. Huwag lang decolores o rainbow. Baka mapagkamalang ka namang iba. Ay, nako. Mahaba tuloy ako. Senyasan nyo na ako kasi mahaba pa ito Ano? Genesis 11 verse 9, that is why it was called Babel, because there the Lord confused the language. Babasahin ko na lang ho. Of the whole world. From there the Lord is scattered and over the face of the whole earth. So, ang pagkakaroon ng bansa ay nagsimula sa panahon ni Babel o ni Babel, yung Tori ng Babel. Ano po? In Isaiah 46:9-10, remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. I say my purpose will stand and I will do all that I please. Alam niyo po, nagbigay po ito ng comfort sa akin. Sa kabila ng napakaraming challenge ng Pilipinas. Pero ang sabi ng Lord, from ancient times, what is still to come, I say. Ano man ang mangyayari, what is still to come? Ang sabi niya, I make known the end from the beginning. Sorry po, magkadikit kasi I make known the end from the beginning. Magagalit sa akin si Pastor Dino nito dahil pinagsunod ko basa. I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. So ang Diyos, ipinapaalam niya yun. Alam niya yun Lahat ng bagay magmula sa simula hanggang sa kawakas-wakasan. Maganda po yung last sentence. Ang sabi ng Lord, I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Alam niyo po kung bakit nag-comfort sa akin yan? Sabi ko, Lord, naniniwala ako ano man ang pinlano mo sa bansa namin. Pangako mo yan, my purpose will stand. No matter what, the neighboring country doing harm in the Philippines, or sabi nga po ron ay may threat sa ating tinatawag na security, no matter what they do, and no matter what they plan. At ngayon ho ay talagang nananakot ho sila Malakas ho ang loob ko kasi naniniwala ako may purpose will stand. At noong nakaraan, nagkaroon ho dito ng Friday, biglang nilagay ng Diyos sa puso kong ipag-pray ang lahat ng ating mga militar. You know why? Tatapang ho nilang ipagtanggol ang Pilipinas, ang ating Philippine Coast Guard. Kahit alam nilang anumang oras pwede silang mamatay.
Saludo ho ako sa kanila. Sana lahat ng Pilipino nagmamahal katulad nila. Tayo, nasa kapatagan pa lang, duwag na eh. Kapatagan pa lang. Wala pa nga tayo sa labanan. Sila nga, kaharap nila kalaban. Tumatayo sila sa katapangan, sa paniniwalang atin ito, kahit alam nilang nakataya buhay nila. Sana ang bawat Pilipino ganun magmahal. Tayo, nasa kapatagan pa lang, nasa loob na ng bahay, duwag na. Sabi nga ng isang general, dati, tinakot tayo lagi. Sinasabing hindi natin kaya. Pero hindi. Tatayo tayo at kakayanin natin anuman ang laban. Kaya ho, maraming nananawagan. Sana ang lahat ng sumusuporta sa China na kumakandidatong senador, dapat hindi iboto. Ang daming nananawagan yan. Why? Dahil pag nagkamali ho tayo, in preparation for the year 2028, baka humagulo tayo. Baka probinsya na ng China ang Pilipinas. My beloved brothers and sisters, ang totoong bansang naitatag ng Diyos, full of wisdom, wise and understanding. Meron tinatawag na malawakang pagkaunawa at matalino. Matalino dapat ang bawat Pilipino na naririto sa bansang Pilipinas. Dapat alam mo natin yun. And last but not the least, why we are so passionate in nation building? Because it is a platform of God to regain His glory. It is a platform of God to regain His glory in every nation. Dahil ang lahat ng bansa, dapat nakukuha ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian at ang bansang iyon tumatayo kung ano pagkakatawag ng Diyos. Ano ang plano ng Diyos? Ano ang panukala ng Panginoon? The United States recognized the Republic of the Philippines as an independent state on July 4, 1946, when President Harry S. Truman did so in a proclamation. July 4, 1946, idiniklara po tayong independent state. The United States and the Philippines signed a treaty on the same date. The same date, nagkaroon ng treaty ang Philippines and America, whereby the United States renounced all claims to the Philippines. Lahat ng kanilang karapatan, bagamat sila ang naririto during the time, inirenounce nila yon. Meaning, binitawan nilang lahat yon. Pinayagan nilang maging malaya ang Pilipinas, which had previously been under American sovereignty. Binigyan tayo ng kalayaan. The Philippines, long celebrated as an archipelago or archipelagic nation or country of 7,107 islands before, has officially updated its count to 7,641, January 7, 2025. We have 7,641 islands at this point of time. Hindi na ho tayo 7,101 o 107. 7,641 islands as of January 7, 2025. Ang dami pala nating islands na hindi pa ho na-discover. Atin ang Pilipinas. Atin ang West Philippine Sea. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. The wicked shall be turned into hell and all the nations that forget God. Sino mang bansa na tatalikod sa Diyos, sino mang bansa na lalaban sa Diyos, lahat ng iyan mapapahamak, ang sabi ng Psalm 9 verse 17. Lahat sila mapapahamak kapag ang isang bansa tumalikod sa ating Panginoon. Why are we so passionate in nation building? Kasi gusto ng Diyos ma-regain ang glory niya in every nation. Tingnan niyo po ang Psalm 96 and last verse 1 to verse 7 NIV translation. Sing to the Lord a new song, sing to the Lord all the earth, sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day, declare His glory among the nations. Everybody say, declare His glory among the nations. Minsan pa po, declare His glory among the nations. His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. Diyan ho natin kinuha yung song na yon. Great is the Lord and most worthy of praise. In the city of our God, dyan ho kinuha ang song na yan. For great is the Lord and most worthy of praise. He is to be feared. He is to be feared above all gods. For all the gods of the nations are idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and glory are in His sanctuary.
Ascribe to the Lord, O nation of the Philippines, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Sa Diyos ho lahat yan. Dapat ang lahat ng bansa, ang lahat ng taong naninirahan sa lahat ng bansa, lalo na ang mga Kristiyano, nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Lalo na ang bansang Pilipinas. '82 provinces, Luzon, Visayas at Mindanao, pinilit na hatiin tayo ng maraming politiko. Ba't hindi po yan ang pagkakatawag ng Diyos sa bansa natin? Pilipino ho tayo, lalong dapat tayong tumayo na nagkakaisa, anuman ang relihiyon mo, anuman ang paniniwala mo, anuman ang grupo mong nire-represent, in building our nation or in nation building, we have to be united. We have to be united. Nang ako ho ay mapunta sa Bangon na Pilipinas, ang dami ko ho na-realize sa dami ng aming ini-interview, iba-ibang sektor, sa loobin at hilahil nila. Habang tumatagal, ang sabi ho ng Light TV, ako daw ho ay pansamantala lang during the time. Nagsimula ho ako October 12, 2019, 2025 na ho ngayon. Sa dami ko na interview, sa lang ho ang na-realize ko at the end of the day, mahirap palang itayo ang isang bansa kung hindi aabutin ng bawat sektor ng society. Kapag may maiiwan ng isang bahagi, hindi tatayo ang isang bansa. Tama si Jose T. Almonte, the chief advisor during the President Ramos. Ang sabi niya, mahalaga yung tinatawag na leveling the playing fields. Yung bago ka magtayo o magtatayo ka ng isang business sa isang lugar, tiyakin mo ang mga tao nakapaligid sa lugar na yon. Naayos mo muna ang buhay. Pinaganda mo muna ang buhay. Sapagkat naman ang itatayo mo sa isang lugar na business o tower o cell site, sisirain lang ng mga tao nakapaligid sa lugar na yon. Sapagkat nagtayo ka sa harapan ng mga taong walang kinakain at kulang ng trabaho at walang kinikita, parang lalo mong ipinamumukhang napakalayo ng kanilang buhay sa mga taong namumunini sa kapangyarihan at sa yaman ng Pilipinas. Tama ho si Jose T. Almonte. Leveling the playing fields. Ba't mahalagang maitatag ang isang bansa? Kapag maayos ang bansa, ginhawang maipapangaral ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Pero subukan nyo ho maisabatas ang Sogi Bill. Napakahirap ng madala sa paanan ng Diyos ang mga homosexual. Kasi ang paniniwala nila tama ang kanilang ginagawa. Hindi na ho nila papaniwalaan ng Word of God. Ngayon, 15-year-old, 14-year-old, malungkot, buntis sa public schools. Tapos gusto mo pang isulong ang same-sex marriage. Gusto mo pang isulong na ituro sa mga bata ang lahat ng uri ng pagpipig para hindi magkaroon ng increasing ng teenage pregnancy. Pati sex ituturo mo. Yun yung hindi mo itinuturo eh. Kumusta ho kayo? Natitinag ba puso natin sa ganitong sitwasyon? Let us evaluate ourselves. Sorry ho, ayokong maging emotional, pero I love this nation. Pag nakakita ho ako ng kulang sa disiplina, nagsisilakbo yung dugo ko eh. Kasi hindi naman ganyan dapat ang Pilipino eh. Dapat ang Pilipino responsible and accountable. Ayaw mo nung makakasakit ka sa kapwa mo. Pero sa nakikita ho natin, baligtad lahat.
Gusto niyo lumaki ang susunod na generation sa ganitong uri ng sitwasyon na pati mga kabataan di na marunong gumalang sa magulang? This is not the Philippines. This is not our nation. Baka kulang tayo ng edukasyon din. Sa lahat ng teachers, congratulations sa inyo. May challenge ako sa lahat ng guro. Hanggat nasa kami nyo ang pagkakataong magturo, turuan nyo ang henerasyong hawak nyo ng totoong moral, ng totoong karakter. Malungkot kapag nakikita natin, naglalakihan sila, wala nang galang. This is not our nation. This is not the Philippines. Our takeaway is God is the one who initiates nation building, hindi ho tayo. Ang Diyos mismo gusto niya maayos ang bansa. God uses nation building in bringing people to come into repentance. Gusto niya ang lahat ng tao magsisi ng kasalanan. And nation building is for the glory of God, not for the glory of ourselves. Amen? Ang nation building po ay for the glory of God, not for the glory of ourselves. Nation building is the process by which a nation destiny is fulfilled. Pakibasa nga ho natin pang-apat. Po ba natin yon? Nation building is the process by which a nation's destiny is fulfilled. Mahirap pag hindi ho natin ito naintindihan. Tayo ang pangarap natin dumating ang pagkakataon na sabihin nating masarap mabuhay at mamuhay sa Pilipinas. Hindi ko alam ilang taon na ho kayo. Kung ako'y mabubuhay pa ng 20 years, de 16 na lang ako. Pero nangangarap ho ba kayo na isang araw, masarap maging Pilipinong sasabihin mong proud na proud ka? I am a Filipino. Ang sarap po nun, ano? Yung kahit sa kang pumuntang bansa, proud ka na Pilipino ka. Pangarap niyo ho ba yon? Na hindi tayo pwedeng takutin ng sino man sapagat united kami. Tatayo kami na nag-iisa at parang iisa. Hindi nyo kami pwedeng takutin. Ang sarap po nun. Hoping and praying that this message ay bumungkal, will flow, will rend your heart. Kasi mahalaga po na maunawaan po natin every time we pray and every time we come into the throne of God, asking for God, Lord, please heal our land. Every time we do this, we do that, sana kasama puso nating totoo. Amen? Amen? Tanungin nyo kayo nasa kaliwa mo, mahal mo ba talaga ang Pilipinas? Nasa kanan, tanungin nyo ho, God is in control of everything in our beloved nation. Amen? Sana kung may makapanood na kay ganitong grupo, let God be God. Huwag niyong pangunahan ang batas at ang hustisya. Let God be God. Magalit na ho kayo kung magagalit kayo kay Pastor Michael, pero gusto kong sabihin ito sa inyo. Mahal natin ang Pangulo ng Pilipinas, ang lahat ng nanunungkulan, we are praying for them. Mahal natin ang lahat ng supporters ni Duterte, ng former president. Mahal natin ang bawat Pilipino. Pero kahit tumayo tayo in eternity and even here on earth, until eternity, isa lang din ho ang sasabihin ko sa inyo.
makipagpatayan kayo at ialay nyo buhay nyo kapag ang Diyos na ang nakataya. Pero kung hindi, it is better for you to keep silent. It is better for you to keep silent. Hindi ho kayo nakatutulong. Hindi ho kayo nakatutulong. Shall we all arise? Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sins. Forgive our sins and heal our broken land. Lord, heal our land. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Hear us, O God, and heal our land. Forgive our sins. Gusto ko lang ho itong banggitin kasi ho, pinaalala lang sa akin ng Lord, noon hong hinuli ang ating former president at may pinabasa sa kanya, he is a lawyer. Hindi ho siya nag-retaliate na. So definitely, malaking kasinungalingan para sabihin pinilit, pinwersa, whatsoever. Pero hindi ho yung point. Yung point na iakyat na ho siya ng airplane, ng plane. I was so touched by God. Hindi kasi dapat mangyari yun. Kung this is my personal message na tinanggap ko sa Lord, kung hindi mo nilabanan ang Diyos. Naawa ho ako. Pero, pagpapakinggan mo yung kabila, sasabihin nila, dapat dito na lang usiging ganito. Wala. Ang ICC, nakita nila, walang nangyari for the past years. So, tinake over nila. Pero, just to clarify, para lang ho, based on the Word of God, bakit mahalaga na kung talaga may kasalanan, pagbayaran? Kung wala, acquitted. Pero ba't mahalaga i-address yung mga nangyaring problema? Please listen carefully. Anong sabi ng Diyos sa kasaysayan ni Abel at ni Cain? Patay na si Abel, matagal nang nakalibing. Pero, nagsasalita at sumisigaw ng katarungan ang kanyang dugo. Listen carefully. Hindi gagaling ang isang bansa hanggat hindi nasasagot ang lahat na nangyaring problema sa bansang ito, whether we like it or not. So we have to address the situations. Let the court, let justice prevail. Let the rule of law prevail. And let God be God upon this nation of the Philippines. Ano ang point ko?
Baka lang kasi akala natin walang mga basihan ang mga nagaganap at nangyayari. Church, no. Pati ang dugo ni Abel ay sumisigaw ng katarungan dahil pinatay siya ni Cain. Dahil lamang nainggit si Cain dahil hindi tinanggap ang kanyang handog. Gagalit ang Diyos. Because the innocent blood was shed. Hindi naman dapat. Sa lang ho siguro ang mensahe ng Diyos at this point of time. We are not pro kung kanginuman. We are not after. What we are after is the truth. Yan ho ang stand ng GIL Church. Tama ang ating spiritual director. We are after the truth. So therefore, kung yun ang stand ng ating spiritual director, isa lang ang ibig sabihin. Dapat lahat ng GIL people, we are after the truth. We are not after to anyone. We are after the truth. Pwede ho bang hilingin natin sa Lord na matanggap ng bawat isang Pilipino ang mga nagaganap at nangyayari at ipaubaya at ipagkatiwala natin sa Diyos. Nahilingin natin, Lord, pagalingin mo ang mga wounded soul, wounded spirit, wounded heart. Huwag kami mag-operate because of anger, because of bitterness. Mag-operate ho kami because that is the proper way in addressing the problems, Lord. To expose what is needed, Lord, to expose every hidden thing, Lord, behind the scene, and to prevail the truth in every situation. So, this is our earnest prayer, O God, this morning. Heal our land, O Lord. Heal our land, O God. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry. Hear our cry and turn our nations back to you. Lord, heal our land. Lord, heal our land. Yes, hear us, oh Lord. Oh, forgive our sins. Forgive our sins and heal our broken land. Ang bawat isa ho sa atin na narito ngayong umagang ito, maging kayo po nakasubaybay sa YouTube channel ng GIL Church Bulacan. Kung alam niyo po na wala pa tayong personal na tunay na relasyon sa Diyos, hindi gagaling ang bansang ito malibang gumaling ang ating personal na relasyon at buhay sa Panginoon. This is the time, once again, let us surrender our lives to God. Let us surrender our lives to Jesus. Let us live according to the center of His will. Set aside everything, even the sin that so easily entangles us. Let us set aside everything. Let us ask God for forgiveness of our sins. And He is just and faithful. He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all our unrighteousness. God is waiting for you. He is waiting for you to come into repentance. And this is the time to come into repentance. Habang nakataso ang ating kanang kamay, maging kayo po nakasubaybay sa YouTube channel, pwede ho bang sumunod tayo sa isang maikling panalangin? Kung tayo man ay dati ng born-again Kristiyano, pero alam natin nagkasala tayo at nagkamali tayo, maging sa pagtanaw sa nangyayari sa bansang Pilipinas, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sabihin po natin lahat amang Diyos na banal, sa oras po nito, narito ang aking buhay. Inilalapit ko sa iyo. Idinudulog ko sa iyo. Patawarin mo po ako. Linisin ng iyong dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo. Narito ang aking buhay. Pagharian mong tunay. Narito ang aking puso. Dito'y manahang kang tunay. Tinatanggap kita bilang Diyos ko at sarili kong tagapagligtas.
Isulat mo po ang aking pangalan Isulat mo po sa aklat ng buhay sa langit sa aklat ng buhay sa langit upang ako'y magkaroon ng katiyakan upang ako'y magkaroon ng aking kaligtasan. ng aking kaligtasan. Salamat po, Salamat, Panginoong Yesus. Panginoong Jesus. Sa oras na ito, nais ko po hilingan ng bawat isa. Pwede ho bang umusal lang kayo ng panalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas? Ano man ang inilalagay ng banal na Espiritu Santo sa ating puso. Come in church, wherever you are. Just whisper your prayer to the Lord. Au shakarakaya barabakkantarakaya. Shakarakaya barabakkantarakaya. Shakarakaya barabakkantarakaya. Father God, visit the nation of the Philippines, O God. Visit the Philippine archipelago, O God, in the name of Jesus. Luzon, Visayas, and Mindanao, including the West Philippine Sea. In the name of Jesus, in the name of Jesus, visit our beloved nation, the Philippines. Visit the Malacanang Palace. Visit, Lord, the executive department, O God, the executive branch of the Philippines, O God, of the government of the Philippines. Visit the legislative branch, O Lord, the Congress and the Senate, O God. Visit our judiciary system. Visit, Lord, the judiciary department of our government, O Lord, in the name of Jesus. Sa lahat ng mga hukom, sa lahat ng mga judges, sa lahat ng mga lawyers, Lord, dalangin po namin na patuloy kang mag-raise up ng mga tunay na tagapagtanggol ng katotohanan sa bansang Pilipinas. Hindi binabaluktot ang katotohanan. Tagapagtanggol ng katotohanan, O Diyos. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And Lord, bisitahin mo po ang bawat nasaktan, ang bawat nasugatang Pilipino sa laylayan na ang tingin nila, Panginoon, yun ang tama. Lord, visit our beloved nations, the Philippines, O Lord. Visit, Lord, even the marginalized people in our society, Lord, in the name of Jesus. The marginalized sector of our society, wherever they are, Lord, sila na ang tingin nila ay napabayaan sila, ang mga mangingisda, ang mga magsasaka, na umaasa lamang sa tulong ng gobyerno, ang mga nasa kabundukan, nasa probinsyang hirap na hirap ang buhay, na maging ang kanilang mga may sakit ay hindi madala sa hospitals. Lord, visit them, O God. Comfort them. At kung kinakailangang ibaba mo, Panginoon, ang iyong divine enablement and divine provisions, O God, gawin mo, Panginoon, sa kanilang buhay, even your divine favor, even your miraculous healing power, O God, in the name of Jesus. Ang lahat na nasa kabundukan na hindi kayang ibaba ang kanilang mga may sakit na miyembro ng pamilya dahil sa kahirapan ng buhay at sa layo nila sa kabihasnan, Lord, visit them, O God. Visit them, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, shakarakaya barabakkandarakaya barabakkandarakaya. And last but not the least, Lord, huwag mong patulugin ang lahat ng politiko sa aming bansa na ninanakaw ang pera ng bansang Pilipinas. Huwag mo silang patulugin, O Diyos. Speak unto them, Lord. Speak unto them, O God. Mangusap at magsalita sa kanilang buhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And we pray, Lord, and we plead, we stand in the gap. Magkaroon sila ng tunay na pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Mahalin nila ang bansang Pilipinas. Mahalin nila ang aming mga kababayan. We entrust you, Lord, everything. Even the town of Bulacan, ipinagkakatiwala po namin sa iyo. The glory na meron ng Bulacan before, Lord, the Bulacan, O God, is a capital of our beloved province, Lord. Ngayon, nais mong ibalik ang kaluwalhatian nito for your glory alone. Father God, we pray and we plead before you. Bless this town. Bless this town, Lord. At pumili ka ng tamang tao para sa bayan po namin. Taong totoong magmamahal sa bayang ito. Taong
magkakaroon ng pangitaing paunlarin ng bayang ito. Napakarami na pong nanungkulan. Kaawaan mo po ang bayan ng Bulacan. Kaawaan mo po. Shakarakaya Barabakan Barakaya. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang oras na ito, we claim it, we believe it, we receive it, na lahat ng iyong pabor sa bansang ito'y mararanasan po namin even in the midterm election, O God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ngayon pa lamang dinideklara po namin that Satan is a defeated foe. We close the gates of hell upon the nation of the Philippines. And let there be an open heaven upon the nations of the Philippines, O God. Lord, open the windows of heaven and pour out your blessings, O God, to each and every one of your people, O God, and even to our kababayans, O God, in Luzon, Visayas, at Mindanao, and even, Lord, in our OFWs, O God, in abroad, O God, wherever they are, O God. Let there be an open heaven for them, O God, in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name. We thank you. We honor you, O God. This is our earnest prayer, O God, to you. We give you all the glory, honor, power, and majesty. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen.